Kabanata 2401. Attack Madman. Black Hawk Company. Dumilat si Tsurui, nakikinig sa boses ni Bierhoff sa telepono, isang mapanganib na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kung nakialam din ang Black Hawks, sa tingin ko ay mas mahirap para sa iyo. Tinabi ni Bierhoff. Tinabi na pinangunahan ni Jack Cobra ang koponan sa pagkakataong ito. Narinig ko ang tungkol sa taong ito. Pinaikit ni Tsurui ang kanyang mga mata, ngunit hindi masyadong nag-abala tungkol sa isyong ito. Cobra man o rattlesnake, gagawin ko itong patay na ahas. Ang pangungusap na ito ay puno ng malakas na pagtitiwala. Isang patay na ahas. Magtiwala ka lang. Muling pinaalalahanan ni Bierhoff ng nakangiti. Nga pala, ang lugar kung saan matatagpuan ang lumang manor ng pamilyang Malmo ay angkop para sa digmaan. Ang pangungusap na ito ay nagpapakita ng napakahalagang impormasyon. Malamig na sinabi ni Tsurui. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, hindi magkakaroon ng magandang panahon ang Black Hawk Company. Tsurui ay palaging walang kinalaman sa ganitong uri ng mersenaryong koponan na nagbabayad para sa mga bagay. Sa mata ng mga taong ito, ganap na walang posisyon o tama o mali ang pag-uusapan. Kung mayroon kang gatas, ikaw ay isang ina. Hanggat nagbibigay ka ng sapat na pera, handa kang gawin ang lahat. Ganoon din sa Black Hawk. Ang kumpanyang ito ay dating isa sa mga nangungunang kumpanya ng mapagkukunang militar. At lumahok pa sa ilang malalaking lokal na digmaan. Gayunpaman, ito ay dahil din sa mga negatibong epekto ng pagmamaltrato sa mga bilanggo sa mga balita sa digmaan, kaya ngayon ay bumaba ang lakas at ranggo. This is insider information, kaya hindi ito katulad ng sinabi ni Jack kay Robson. Mula sa pananaw ni Tsurui. Sa pagtingin sa iba't ibang negatibong balita na lumabas sa Black Hawk Company. Mahuhusgahan na ang mga halaga ng boss sa likod ng kumpanya ay may malubhang problema. Sila ay malupit, mamamatay tao, naghahanap ng tubo, at sila ang pinakamalaki, mga tampok. Siyempre, hindi may kakaila na ang mga taong ito ay talagang napakalakas. At ang kanilang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi naiiba sa regular na hukbo ng gobyerno. At kahit na ang kanilang antas ay maaaring mas mataas kaysa sa ilang ordinaryong tropang pang-combat. Ang dahilan kung bakit pinaalalahanan ni Bierhoff si Tsurui na ang lumang asyenda ay angkop para sa digmaan ay nangangahulugan na ang Black Hawk Company ay maaaring gumamit ng kanilang pinakamalaking kalamangan at umasa sa terrain upang epektibong harangan ang templo ng araw. Kaya sa pagkakataong ito, para sa Sun Temple, kung gusto mong hawakan ang pamilya Malmo, ito ay ganap na walang pinagkaiba sa pagnganga sa matigas na buto. Marahil ay hindi mo pa napatay ang kabilang partido, ngunit ikaw ang unang bumagsak ng ilan, Bipin. Ang banta na maaaring idulot ng Black Hawk Company kay Tsurui ay wala sa ilalim ng veteranong Diyos na si Grenza. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang Cobra Jack na iyon, si Tsurui ay huminto sandali, na parang naaalala. Siya ba ang pinakaresponsableng tao para sa kilalang insidente ng pang-aabuso sa bilanggo? Sinabi ni Bierhoff. Oo. Ang taong ito ay isang pervert. Ang insidente pala ng pagpapahirap sa mga bilanggo na ikinagulat ng mundo ay dahil pala kay Jack. Napakalupit talaga ng taong iyon. Naalala ni Tsurui ang mga malupit na eksena na lumabas sa TV, at medyo nakaramdam siya ng hindi komportable sa kanyang puso. Hindi ko akalain na sa pagkakataong ito ay napaka-inhumane na tao ng kalaban ko. Ito ay tiyak na dahil sa kanyang malupit at mabisyo na kalikasan na si Jack ay may pamagat na Cobra. Noong panahong iyon, maraming bansa sa mundo ang nagtataguyod ng mabibigat na sentensya para kay Jack. Ngunit napakahusay niyang lumaban. At matapang siya sa pakikipaglaban. Siya ay itinuturing na pinuno ng Black Hawk Company. Kung siya ay ibibigay. Kung gayon ang lakas ng buong kumpanya ay kailangang bumaba ng higit sa 1/4, kaya ginawa ng Black Hawk Company ang lahat para protektahan si Jack. Ito ay tiyak na dahil sa kadahilanang ito na maraming mga bansa ang nagsimulang ibukod ang Black Hawk Company. Ang mga order ng Resource Company ay nagsimulang bumaba ng husto. Hindi napigilan ni Tsurui na sabihin. Para sa isang Jack, sulit ba ito? Siyempre sulit ito. Tumawa si Bierhoff. Sinasabi na ang boss sa likod ng Black Hawk Company ay kapatid ni Jack Cobra. Kuya niya pala yon, no wonder it took so much effort to protect him. Pinaikit ni Tsurui ang kanyang mga mata. Bierhoff, gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jack Cobra.
Ang mas detalyado ay mas mahusay. Ang pagkilala sa sarili at pagkilala sa kaaway ang pinakapangunahing bagay para kay Tsuruoy. Nakarinig na rin siya ng ilang chismis tungkol kay Jack Cobra. Ang mga sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naglabas ng walang awa na enerhiya. At sa layuning ito ay nawasak niya at natapos ang ilang maliliit na laban, at ang ilan sa mga ito ay matatawag pang ang mga klasikong kaso ng pagwawagi ng mas marami ng mas kaunti. Huwag mong banggitin ang pera. Ito ay magiging isang mapangahas na bagay. Talagang sinusubukan ng Bierhoff na bumuo ng isang magandang relasyon sa Sun Temple kamakailan. Kung bakit niya ginawa ito, siya lang ang nakakaintindi ng dahilan. Nag-base na siya sa The Situation ng Dark World. Gumawa ng sarili nilang mga hula ng maaga. Kakaunti ang magdududa sa pangitain ni Bierhoff, ngunit hindi malalaman ng iba na ang hari ng impormasyon na ito ay tahimik na nagsulong ng relasyon sa templo ng araw hanggang sa puntong ito. Sinabi ni Tsuruoy, "Hindi, isang yarda ay isang yarda, at hindi ako mawawala ng anumang pera na kailangan kong bayaran, tulad ng hindi mo ako binigyan ng diskwento noon." Si Bierhoff ay nagpakita ng isang mapait na ngiti. "Apollo, naghihiganti ka pa rin ba? Iimbitahan kita minsan mag-dinner," sabi ni Tsuruoy. Pangatlong beses na itong sinabi ng kabanata pagkatapos niyang dumating sa madilim na mundo. Ang kabanata ay minsan kay Daniel Sharp, anak ni Zeus, kabanata 2, ang pangalawa ay kay Hades, ang hari ng Hades, at ang ikatlong pagkakataon ay kay Bierhoff, ang hari ng katalinuhan. Kahit sino sa tatlong taong ito, ang mga pangalan lang sa harap nila ay maaaring matakot ng mga tao hanggang mamatay. Hindi ko alam kung kailan matutupad ni Tsuruoy ang mga ipinangakong pagkain. Sa mga salita mo, baka sobrang saya ko na hindi ako makatulog ngayong gabi. Matapos ang labis na pagsabi ni Bierhoff, puno ng ngiti ang kanyang mukha. "Ipapadala ko ang lahat ng balita tungkol sa Cobra Jack sa iyong mobile phone mamaya." Okay. Pagkatapos magsalita ni Tsuruoy, ibinaba niya ang telepono. Sa oras na ito, lumabas ang boses ng military advisor sa pamamagitan ng maskara. "Ano sa palagay mo ang kamakailang pag-uugali ni Bierhoff? Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya?" Umiling si Tsuruoy. "Napakasimple din ang ideya niya," sabi ng sarhento, "para lang mapalapit sa iyo." "Bakit mo ako nilalapitan?" Nagtaas ng kilay si Tsuruoy, nakatuwirang dapat siyang lumapit kay Zeus. Ang strategist ay umiling. Ang lahat ay minamaliit ang Bierhoff. Marami siyang impormasyon. At mas madaling pag-aralan ang ilang impormasyon mula sa impormasyong ito. Siguro, mahuhusgahan niya ito. Ang pangkalahatang kalakaran ng madilim na mundo sa hinaharap ay ihahayag. Si Tsuruoy ay hindi tumutol, at nagsabi ng isang pangungusap na hindi niya alam kung ito ay mga salita ni Kwabi Bierhoff. Oo, ang kanyang mga butas ng ilong ay napakalaki na ang kanyang pangamoy ay kadalasang mas sensitibo kaysa sa isang aso. Ngumiti ang strategist at hindi na nagsalita pa. Ito ang pinakahalatang nakakasakit at nagtatanggol na labanan, at walang magkabilang panig ang nagkaroon ng malaking puwang para sa pagsasabwatan. Temple of the Sun ang gusto niya ay ibagsak si Rob Essen. At maging ang pagsupil sa buong pamilya Malmo. Habang si Jack Cobra, na tumatanggap ng pera at gumagawa ng mga bagay, ay gustong pamunuan ang kanyang mga lalaking matitigas sa labanan upang labanan ang opens iba ng Temple of the Araw. Gayunpaman, sa karaniwang pag-uugali ni Jack, ang passive defense ay hindi kailanman naging isang bagay na gusto niyang gawin. Sa pagtingin sa impormasyong ipinadala ni Bierhoff, pinaikit ni Tsuruoy ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. "Ito ay isang baliw, isang nakakasakit na baliw." Kaya, sabi ng sarhento, hindi siya mananatili. Si Tsuruoy ay hindi masyadong kinakabahan, mahina niyang sinabi. "Kung ang Cobra na ito ay maglakas loob na kumagit, bubunutin ko ang kanyang mga pangil." Bagaman ang pangungusap na ito ay napakagaan, ito ay puno ng hindi mapag-aalinlangan ng malakas na pamimilit. Sa lumang asyenda ng pamilyang Malmo, medyo may isang "It feels like living like a year." Bagamat malaki ang kanyang bukol kamakailan, hindi siya mayabang na tao sa puso. Alam niyang hindi ganoon kadaling pakitunguhan ang Temple of the Sun, kaya hindi siya nagre-relax. Kinakabahan, naging marahas pa ang ugali niya. Huwag na nating sabihin. Si Uncle Chuck ang nakasabit sa bakuran para mabilad sa araw. Hindi niya alam na hinagupit siya ni Robson nitong nakaraang 2 araw. Ilang beses nang napunit ang buong katawan. At halos hindi makatao.
Para sa sitwasyong ito, karamihan sa mga tao sa pamilya Malmo ay hindi nang ahas na magsalita. Hindi na mababago. Tahimik na nagdarasal ang lahat ng miyembro ng pamilya na hindi masira ang family manor sa pagkakataong ito. Isang buong araw na hindi lumalabas ng kwarto si Hilke. Hindi siya makapikite dahil nakakahiya. Ang aking anak na si Robson ay maaaring bitiin at bugbugin si Chop. At baka siya ay mabitin at bugbugin. Higit pa rito, ang kabilang partido ay naglabas na ng mga ganoong salita, at ang marahas na karakter ng kanyang anak ay sadyang hindi maisip. May problema ka ba, Tinora? Na nakasuot ng puting silk nightdress. Ay tumayo sa likuran at marahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Shilp. Ang pananagutan para dito ay hindi sa iyo, gayon din sa iyo. Hindi na kailangang magkaroon ng masyadong mabigat na psikolohikal na pasanin. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit sa palagay ko, ang hindi karapat-dapat na anak na ito ay malamang nadalhin ang buong pamilya sa kalaliman. Malalim ang boses ni Shilp. Sa pamamagitan ng head-to-head confrontation sa Temple of the Sun, walang magiging optimistic tungkol sa pamilya Malmo. Ang mas katawa-tawa ay ang isang pamilyang pinamana sa daan-daang taon ay kinuha ng isang mabalahibong batang lalaki na may mga mersenaryo. Nakakatawang sabihin ito. Ang lahat ba sa pamilya ay isang ag-aaksaya ng kahoy. Ngayon ay tila ganito ang kaso, lahat ng ito ay basura. Ang Ginoo sa likod mo, gusto mo bang tumulong? Tanong ni Shilp pagkatapos magpalit ng salita. Kung gusto niyang mag-shoot, maaaring kailangan mong magbayad ng medyo mataas na presyo. Sabi ni Nora, ngunit may pangaakit sa kanyang boses, at dahil sa boses na ito ay madaling patnubayan ng ilong ang kanyang iniisip. Sana mabaril niya. Nag-isip si Silk saglit pero sinabi pa rin niya. Mas mabuti pa kaysa hayaang magulo ang bastard na ito. Baka dalhin niya ang buong pamilya sa bangin. Katatapos lang magsalita ni Sirk nang may kumatok sa pinto. Kabanata 2402. Matandang Patriarch. Nang marinig ang katok sa pinto, biglang nanikip ang puso ni Shilp. Tumingin sa kanya si Nora, ngumiti at sinabing, natakot ka na ba sa anak mo? Si Silk ay hindi natakot, siya ay tunay na hindi ko alam kung paano ito haharapin. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pumunta pa rin siya upang buksan ang pinto. Sigurado, si Rabasen ang nakatayo sa labas. Anong ginagawa mo? Sabi ni Silk na may malungkot na mukha. Hindi ako pumunta para hanapin ka. Halos malagutan ng hininga ang kanyang ama sa sinabi ni Robson. Nandito ako para hanapin siya. Hindi pinansin ni Robson ang kanyang ama at naglakad patungo kay Nora na may ngiti sa mga labi. Ang huli ay nagpakita rin ng isang kaakit-akit na ngiti, ngunit ang kaakit-akit na ngiti na ito ay tila may malalim na kahulugan. Bakit, nagsimula ka na bang maghanda upang manghuli ng isang babae kasama ang iginagalang na Mr. Silk? Sa bahagyang ngiti, iniunat ni Rabasen ang kanyang kamay at hinawakan ang malambot at walang buto na kamay ni Nora. Ang kagandahan ay maaari lamang sa malakas. Nang sabihin niya ito, napaka-provocative niyang tiningnan ni Minli ang kanyang ama na si Shilp, naghihintay ng tugon ng huli. Maging si Nora ay naisip na ang lalaking ito ay medyo hubad. Gayunpaman, hindi tumugon si Shilp. Alam niya ngayong naghi-hysterical na ang kanyang anak, gusto niyang humanap ng pagkakataon para magmukha siyang pangit. Hindi hahayaan ni Shilp na magtagumpay ito. Tsaka may paa na silang dalawa kaya natural na hindi mag-abala si Shilp, huminga siya ng malakas at naglakad palabas. Sa sandaling isinara ang pinto, malinaw na narinig ni Shilp si Rabasen na nagsabi. Nako, ang duwag. Ang pangungusap na ito ay halos hindi huminga ang kanyang mga baga pinirito. Pagkatapos ay hinubad ni Robson ang pantulog ni Nora. My beauty, I've been thinking about you this past 2 days. Ang mga mata ni Nora ay naglabas din ng hindi kilalang liwanag. Napakaganda, gusto ko rin ang mga malalakas na tao. Ang salitang, malakas, ay nagpalaki ng tiwala sa sarili ni Rabasen. Sa mahinang ungol, diretso niyang inihagis si Nora sa kama at inihagis sa kama ni Shilp. Talagang may inis si Silk. Ngunit walang baril. Wala siyang magandang paraan para harapin ang kalokohan ng kanyang anak. Tumayo siya sa dulo ng koridor. Matindi siyang hamahit ng 2 tabako, pagkatapos ay sumimangot at naglakad patungo sa isa pang kastilyo. Hindi tulad ng buong lumang manor. Ang kastilyong ito ay may maliit na independenteng patio. Sa mga karaniwang araw, ang pintuan ng patio ay bihirang buksan.
Kung walang pahintulot, kahit ang mga tao ng pamilya Malmo ay hindi papayagang makapasok dito. Pagkaraan ng ilang minuto, si Silk ay may malungkot na mukha at tumayo sa tarangkahan ng bakuran. Tumango sa dalawang bodyguard na naka-black suit, bumukas ang pinto ng courtyard. Isa siya sa kakaunting tao sa buong pamilya na kwalipikadong pumasok sa lugar na ito. Sa bakuran, isang matandang lalaki ang nagpainit sa araw sa isang deck chair. Maaari siyang manatili dito buong umaga kung hindi niya kailangan, at hindi niya alam kung siya ay natutulog. Gray na buhok at malalim na bangin sa buong mukha, tanda ito ng taon matanda na talaga siya. Tatay, dumating si Silk sa likod ng matanda at sinabing, "Inistorbo mo ang tulog ko." Makalipas ang 5 minuto, nagsalita ang matanda. Siya pala ang matandang patriarch ng pamilya Malmo, si Wald. Ang kinang ng pamilyang ito ay karaniwang kredito ni Wald, at ang matandang ito ang nagtulak sa pundasyong inilatag ng ating mga ninuno sa industriya ng hotel sa Europa sa isang tugatog. Kung wala siya, ang pamilya Malmo ay wala. Tay, kung hindi ako sasama, ang masamang balakid na iyon sa Rabasen ay lalong makakaabala sa iyong pagtulog sa loob ng 2 araw. Isang bakas ng puot ang lumitaw na sa mga mata ni Silk. Ang masamang balakid na ito ay malapit ng maalis. Nagkakagulo ang buong pamilya. Bumalik na ba si Rabson? Tanong ni Wald na may bahid ng katandaan ang boses. Ilang araw na ang nakalipas simula nang bumalik ako. Mapait na sabi ni Silk. Ilang araw na ang nakalipas. Tinabi ni Wald. Kung gayon ay hindi siya pumunta upang makita ako. Tinabi ni Silk. Sa kanyang mga mata. Walang ganoong bagay tulad natin. Sa bahay. Kinuha niya kami bilang kanyang bargaining chip. Mula ngayon, lahat tayo ay kailangang magtrabaho para sa kanyang kaligtasan, kung hindi tayo ay magderanas ng isang sakuna. Isang kalamidad. Matapos pakinggan ang pangungusap na ito, si Walder, na hindi pa nagmulat ng kanyang mga mata, sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata. Ang mga mata ng matanda ay tila maulap noong una, ngunit sa ilalim ng maulap na lente, tila may malabong sinag ng liwanag na nakatago. Kaagad pagkatapos, nagsimulang ipaliwanag ni Silk sa matanda ng detalyado ang nangyari nitong mga nakaraang araw, walang detalye, walang pagmamalabas, at walang pagkukulang. Bilang saksi, nang ipaliwanag ang mga bagay na ito, galit pa rin si Silk at halos sumabog. Si Rabson ay hindi ganito noong nakaraan. Dahan-daang umupo si Walder. Siguro, oras na para magpalit ng tagapagmana ang pamilya natin. Nag-alinlangan si Silk at sinabi. Magpalit ng isa. Natahimik sandali si Walder. Itay, hiniling mo sa akin na ibigay ang kapangyarihan kay Rabasen ng maaga, na sinasabi na ito ay upang alagaan siya ng maaga, ngunit ngayon ay tila ito ay talagang nakapinsala sa kanya. Ang mga simpleng salita ni Hopper ay tila nagbubunyag ng isang malaking sikreto. Ibig sabihin, ang inisyatiba pala ni Silk na magbitiw sa pwesto ay mismong hiniling ng matandang si Wald. In all fairness, maganda talaga ang trabaho ni Rabson nitong mga nakaraang taon. Pero nakatutok lang kami sa paglinang ng kanyang kakayahan, pero hindi namin nalilinang ang kanyang pagkatao at pagkatao. Tinabi ni Silk kay Valdena. Tatay. Tinubukan namin ang aming makakaya upang lumikha ng isang namumukod tanging pinuno na maaaring manguna sa pamilya sa mas mataas na antas. Ngunit sa huli ay nabigo si Rabson na maging pinuno, ngunit maaaring maging sepulture row ng aming pamilya. Mga sepulture row. Matapos pakinggan ang pangungusap na ito, ang malalim na kulubot na mukha ni Walder ay sa wakas ay nagpakita ng bahagyang kaway. Tatay, hindi mo nakita si Rabson na binitawan si Chuck at hinahampas, para siyang demonyo. Sabi ni Silk. Ang kanyang mga mata ay walang tayo, siya ay ganap na naghisteryo. Nanatiling tahimik si Wald. Dad, ano ang gagawin natin? Walang magawang sinabi ni Silk. Ngayon si Rabson ay ganap nang sumakay sa aking ulo. Kung magpapatuloy ito, buong pamilya natin. Si Ward ay tahimik hanggang sa pagtanda. Nakakalungkot talaga malaman na hindi pala filial ang apo ko. Talagang hindi madali para sa matanda na panatilihing hindi nagbabago ang kanyang mukha. Higit pa rito, Ama, ngayon ang pinakamahalaga, si Rabasen ay nag-udyok din sa templo ng araw. Silk ay nagsabi. Ito ay isang puwersang antas ng Diyos sa madilim na mundo, kung sila ay baliw sa atin. So, anong ibig mong sabihin?
Tumalikod si Walt, ang matanda at payat niyang katawan ay tila nawala ng maraming enerhiya sa buhay. Naisip ko, maaari mo bang hilingin kay Tio Glenza na lumabas at tulungan kami? Nag-aalangan na sabi ni Silk na para bang alam niya na baka bawal siyang sabihin ito. Alam mo ba na hindi nararapat na sabihin iyon? Sinabi ni Walt, mabuti kong kapatid si Glenza, ngunit wala siyang obligasyon na gumawa ng anuman para sa atin. Pare, nakikiusap ako sa iyo. Ang ating relasyon sa madilim na mundo ay hindi sapat na malalim. At mahirap para sa amin na makahanap ng malalakas na taga-suporta maliban kay Tio Glenza, kung si Tio Glenza ay handang magsalita, kung gayon marahil ay ibebenta siya ng templo ng araw ng mukha. Sa family manor na ito, kakaunti ang nakakaalam tungkol kay Glenza, ngunit isa na rito ang Silk. Gusto mo bang makialam si Glenza at tulungan ang pamilyang Malmo na sugpuin ang alitan sa labas? Ang labo sa mga mata ni Walt ay nagsimulang unti-unting bumaba. At medyo nagsasalita, mayroong higit at higit na kalinisan sa loob nito. Gayunpaman, ito ay hindi isang matalinong pagpili. Bakit? Maraming iniisip ang sutla at malayo ang narating. Maaaring tulungan tayo ni Tio Glenza na sugpuin ang templo ng araw, at maaari nating isara ang pinto at dahan-dahang malutas ang usapin ng Rabasen. Isara mo ang pinto at dahan-dahan mong lutisin. May sarcasm sa mga mata ni Walder. Sabihin mo sa akin, sino ang magsosolve nito? May makakalutas ba nito? Ang sutla ay nawala ng mga salita ng ilang sandali. Oo. Ngayon ay napakalakas ni Robson sa ulo ng lahat, at ang kanyang puso ay nasa estado ng pagkalito. Kung baliw siya, maaga pa niya ang kalaguyo sa harap ng kanyang ama, paanong magpipigil si Silk? Huminga ng malalim, sinabi ni Silk, tatay, ikaw ang bahala. Sa tingin mo ba ibebenta ako ni Robson nitong mukha? Sabi ni Wald. Of course, instinctive na sabi ni Silk. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ito, muli siyang hindi sigurado. Ngayon, ang kanyang mabuting anak, ngunit kahit na ang mga tiyuhin ay naglakas loob na ibitin ang tawag at bugbugin siya ng mga letigo, ano pa ang kanyang natatakot na gawin? Siguro, kahit sa harap ng kanyang lolo, ang Rob Mori na ito ay naglakas loob din na bumagsak sa kalangitan ng ligaw. Bakit? Hindi ka nagsasalita? Hindi ka ba confident? Tanong ni Wald na may bakas ng sarcasm sa mga mata. Pare, mahirap talagang sabihin iyon. May malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa tono ni Silk. Pero, hindi naman natin basta-basta masisilayan ang pagbagsak ng pamilya, di ba? Tatawagan ko si Glenza ngayon, pumunta ka at tawagin mo akong Robson ngayon, sabi ni Wald. Ilang araw na ang nakalipas mula nang bumalik siya sa lumang asyenda ng pamilya, at talagang walang balak bumisita si Robson, kaya lubos na nadismaya si Walder sa apo na ito. Gayunpaman, kapag ang mga tao ay nabigo, palagi silang nagpapantasya tungkol sa pagkakaroon ng kaunti pang pag-asa, ngunit para sa karamihan ng mga tao, kung ano ang napunta sa kanila ay kawalan ng pag-asa. At ngayon, parehong sina Silk at Wald ay dumadaan sa prosesong ito. Matapos matanggap ang utos ng matanda ay lumabas na si Silk. Gayunpaman, nang makapasok siya sa kastilyong tinitirhan niya, muli siyang binalot ng kanyang galit, tayo. Kasi, sa kwarto niya, may ganyang klase ng boses na pulang-pula. Tila itinuring ni Robson ang kanyang sarili bilang may-ari ng kastilyo, anuman ito. Pagamat nahulaan na ni Silk na ganito sila. Ngunit hindi maliit ang background ni Nora, at hindi niya ito makontrol. Gayunpaman, kung hindi niya ito makontrol at marinig ito ng harapan ay dalawang magkaibang bagay. Hindi siya agad umakyat, bagkus gumala siya sandali sa hall bago nabasag ang isang florera sa galit. Pagkatapos, nakita niya ang gunting sa tabi ng florera. Ang mga gunting na ito ay kadalasang ginagamit upang putulin ang mga bulaklak at mga sanga, at ang mga ito ay napakatalis. Kabanata 2403. Ang figure sa kastilyo. Kehe, sa tingin mo ba maipapakita mo ang iyong lakas sa pamamagitan ng paggawa ng ilang ingay? Pinagpapawisan si Robson sa silid ni Silk nang marinig ang florera ang boses ng nabasag, bahagyang ngumiti. Mukhang may mga nagalit at hindi na napigilan ang sarili. Walang tugon si Nora, nakasubsob pa rin siya sa sariling mundong telangulan. Wala akong pakialam sa kanya. Nakangising sabi ni Robson. Sa panahong tulad nito, ang mga bagay ay naging medyo simple, at iyon ay ang relasyon ng mag-ama na naipon sa loob ng maraming taon ay mapapawi.
Gayunpaman, si Robson, na ngayon ay nabighani sa kagandahan at kapangyarihan, ay walang ideya na ang kanyang ama ay naglalakad sa hagdanan na may dumating na malaking gunting. Si Silk ay lumakad ng napakabagal, naririnig pa niya ng malinaw ang sariling paghinga. Gaano man kalakas ang tunog sa kwarto, nadama ni Silk ang isang hindi pa nagagawang kalmado sa kanyang ulo. Oo. Alam niya ang kanyang gagawin. Ayon sa sentido komon. Tila hindi niya dapat gawin ito. Gayunpaman, si Silk ay talagang nasa isang matino na kalagayan, at kung ano ang kanyang ginagawa ngayon ay lahat ay pinamamahalaan ng katwiran. Upang labanan ang labas ng mundo, kailangan mo munang tumira. Kung nakuha ni Grenza ang templo ng araw, ang hindi karapat-dapat na anak na ito ay dapat harapin kaagad, kung hindi, ang buong pamilya ay maaabala, at maging ang ama na kumuha sa kanya ay magiging object ng puot. Sa wakas, nakarating si Silk sa pintuan, at kailangan niyang takpan ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang mga kamay, kung hindi ay maramdaman niyang sesubog na ang kanyang ulo. Bagamat hindi niya manliligaw si Nora, nararamdaman ngayon ni Silk na may suot pa siyang berdeng damuhan sa kanyang ulo. Grabe talaga ang lasa. Malakas niyang sinara ang pinto, at ang namumula na boses sa loob ay biglang huminto, at pagkatapos ay narinig ang pag-ungol ni Rabasen. Sino ito? Umalis ka dito. Marami akong ginagawa. Ang galit kay Silk ay halos masunog ang sarili. Pinindot niya ang handrail, ngunit hindi niya nabuksan ang pinto. Parang mayabang si Robson, pero marunong pa rin siyang mag-lock ng pinto kapag ginawa niya ang ganoong bagay. Ngunit hindi niya alam na ang pagkilos na ito ng pag-lock ng pinto ay nakataka sa kanya. Si Silk ay may hawak na matalim na gunting sa kanyang kamay. Gusto niyang gawing eunuch ang anak niya. Isang magama na orihinal na mabait, ay dumating sa puntong ito na talagang nakakahiya. Kaya, mula sa puntong ito ng pananaw, ang Silk at Rabasen ay parehong uri ng mga tao. Lahat ay maaaring magalit mula sa puso, kasamaan hanggang sa katapangan. Ang pinagkaiba nila ay puro hysterical si Robson. At ginawa ito ni Silk sa maayos na kalagayan. Kung tutuusin, wala sa dalawang ito ang mabubuting tao. Robson, hinahanap ka ng iyong lolo at hinihiling na puntahan mo siya ngayon. Sabi ni Silk. I see, makakaalis ka na dito. Masungit na sabi ni Robson. Galit na sinulyapan ni Silk ang pinto, pagkatapos ay namula, at galit na umalis. Bago humakbang ng 2 hakbang, muling tumunog ang boses sa silid. Itinapon ni Silk ang gunting. Alam niyang matatapos na ang relasyon nilang mag-ama kay Rabasen. Pagbalik sa manor kung saan matatagpuan si Wald, naunawaan ng huli ang lahat sa pamamagitan ng pagtingin sa ekspresyon ni Silk. Pupunta siya para makita ako. Sabi ni Walder, umatras ka. Tay, saka ikaw, nag-alinlangan sandali si Silk, ngunit hindi pa rin tumuloy. Hihintayin ko siya dito. Pamaantong hininga si Wald. Minsan niyang itinatag ang kaluwalhatian ng pamilyang Malmo, ngunit ngayon ay wala ng magandang paraan upang harapin ang hindi karapat-dapat na apo. Matingkad na binibigyang kahulugan ni Rabasen ang tinatawag na barrels ng baril. Umalis siya sa kapangyarihan, at ginamit ang pangungusap na ito ng buong buo sa kanyang pamilya. Umalis si Silk, naiwan si Walder na mag-isa na naghihintay. Naghintay siya simula umaga sa hapon, hindi ko nakita si Rabasen hanggang sa paglubog ng araw. Sa wakas ay lumitaw ang magaling kong apo. Kaya lang, kumunat ng malalim ang mga kilay ni Wald, tayo. Dahil, sa likod ni Rabasen, may 2 mersenaryo na may mga bala. Bisitahin lang si Lolo, hindi na kailangan pang magpadala ng mga mersenaryo. Pero yun ang gusto ni Robson. Ngayong napunit na niya ang kanyang mukha. Hindi na niya kailangang pigilin ang anumang mga kamay, kahit na sa harap ng kanyang lolo, dapat niyang patunayan na ang kanyang awtoridad ay hindi nalalabag. Si Robson ay tuluyan ng nabaliw at ganap na naghisteryo. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang pagmamahal na ibinuhos sa kanya ng kanyang lolo sa paglipas ng mga taon. Ngayon lang niya nakita ang M. At tandang ito na nababalot ng panahon bilang isang hadlang sa kanyang daan. Nang makita ang eksenang ito, huminga ng malalim si Walder. Lolo, balita ko hinahanap mo ako. Buong bulungan na lumapit si Rabasen, nang walang balak na batiin, lalo pa ang pagmamalasakit sa pisikal na kalagayan ng matanda. Ilang araw ka na daw bumalik, bakit hindi mo ako pinuntahan? Sabi ni Wald, matanda na ang boses niya kaya nalungkot ang mga tao. Dahil sa sobrang abala ko, wala akong oras.
Napangiti si Robson, walang nikatiting na pagkakasala. Alam na alam niya kung anong klaseng sitwasyon ang kinakaharap niya. At malamang nasisihin siya ng matanda, kaya ang lalaking ito ay laging mukhang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. May baril ako ngayon, ano ang magagawa mo sa akin? Ayaw gumamit ng seniority para apihin ang mga tao. Gayunpaman, hindi alam ni Robson na kaya niyang pangunahan ang buong pamilya ng Malmo na sumulpot sa magulong panahong iyon. Paanong ang matandang ito ay isang ordinaryong tao na binubuli niya? Ano nga ba ang nasa medyo madilim na kastilyong ito, at kung sino ang naroon, walang ideya si Robson. Robson, nagbago ka na. Umiling si Wald. Lolo, nagbago na talaga ako. Itinuro ni Robson ang kanyang dibdib. Naging mas tapat ako at mas seryosong hinarap ang aking puso. Lumalabas, hayaan ang pagnanais ng kapangyarihan sa iyong puso na lumawak ng walang hanggan, na siyang katapatan na sinabi ni Rabasen. Ang gayong kahulugan ay ganap na perpekto. Ibaba mo ang Tito Chok mo at humingi ka ng tawad sa tatay mo. Hindi na ako mag-abala tungkol sa anumang bagay. Biglang sinabi ni Wald, ikaw ang bahala. Pagkasabi nito, tila tumanda siya ng ilang taon ng biglaan, at ang mahina na niyang katawan ay parang anumang oras ay maaaring matamba. Ito ay isang maliit na kahilingan lamang. Upang matupad ang kahilingang ito, si Rabasen ang Panginoon ng buong pamilya Malmo. Mukhang napakagandang deal. Lahat ng benepisyo at walang pinsala kay Robson. Gayunpaman, tumanggi si Robson. Lolo, nilabag ni Chok ang autoridad ko, hindi ko siya kayang bitawan, at si Shilk, bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Hindi siya qualified na maging ama ko. Si Robson pala ay walang pakialam na gumawa ng ganoong palitan. Hinahamak niyang sumang-ayon sa anumang kondisyon na itinaas ni Lolo. Ang isang matandang lalaki ba na masyadong mahina at mahina, ay kwalipikadong makipag-ayos sa kanyang sarili. Tila hindi inaasahan ni Ward na tumanggi ang apo kahit na isang simpleng kahilingan, at ang kanyang maulap na mga mata ay naglabas ng matinding kulay ng hindi paniniwala. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Tumawa si Robson. Lolo, kailangan kong sabihin sa iyo, mula ngayon, ako ang may huling say sa manor na ito. Kung gayon maaari mo bang ganap na baliwalain ang aking opinyon? Tanong ulit ni Wald na medyo napalakas ang boses. Hehe. Lolo. Hindi naman masyadong bata ang matanda mo. Makatitiyak ka. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga gawain ng pamilya. Ngumiti si Rabasen. At saka iniunat ang kanyang kamay, sa tabi ng upahan inabot sa kanya ng sundalo ang assault rifle sa kanyang kamay. Lolo, huwag kang mag-alala, magiging malakas ako. Nagbabanta si Robson. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ako muli, mapapatay ko siya sa isang putok. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, iingatan din kita, Lolo. Ang huling pangungusap, sinabi ito ni Rab Senador sa halos ganap na mabangis na tono. Nanginginig sa galit si Walder. Tinapik-tapik ni Robson ang assault rifle ng 2 beses. Kaya Lolo, alagaan mong mabuti ang iyong katawan at hintayin ang araw na dadalhin ko ang pamilya Malmo sa kasaganaan. Nang tuluyang nalantad ang kanyang mga ambisyon, naging napakasuklam ng mukha ni Robson. Ang kanyang mga salita ay walang alinlangan na pumipilit kay Walder na ibigay ang kanyang mga kamay ng mabilis. Ang kapangyarihan. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis na may halong tawa. Ang 2 mersenaryo mula sa Black Hawk Company ay binigyan ng matalim na tingin si Wald, at ang mga mata ito ay puno ng mga babala, at ang mga taong ito ay tila ginagawa ang kanilang mga trabaho. Matamis ang lalamunan ni Ward at malinaw na umaagos ang dugo. Kaya lang nang masusuka na siya, may isa pang figure sa likod niya, tahimik at walang tunog. Ang may-ari ng figure na ito ay nagunat ng isang kamay at idiniin ito sa likod ni Walder. Napakasimpleng aksyon lang iyon, ngunit nakaramdam ito ng banayad na pagdiin sa huli, at pagkatapos ay pilit na idiniin pabalik ang bibig ng dugong gusto niyang iluwa. Nako! Napabuntong hininga si Walder. Iniharap niya ang kanyang mukha at sinabi sa figure na biglang lumitaw. Nakita mo ang lahat? Oo, nakita ko lahat, sabi ng matanda. Nakasuot siya ng itim na damit na parang pari sa isang simbahan, ngunit hindi gaanong solemna. Ang taong ito ay ang matandang Diyos ng mga Diyos, si Glensa. Nandito na siya. Masipag kong nilinang ang isang tagapagmana.
Akala ko ay madadala niya ang pamilyang Malmo sa mas mataas na antas, ngunit ito ay naging isang kahihiyan para sa aking buhay. Galit na galit si Walder, suntok. Napagtanto niya na kung may sinabi siya laban kay Rabasen kanina, tiyak na hahampasin siya ng buto ng baril na ito sa mukha. Hindi nakikita ng bastard na ito ang kanyang lolo. Maaari kong piliin na tulungan ka minsan. Sinabi ni Glenza, kung hihilingin mo sa akin na pigilan ang templo ng araw, sa palagay ko ay dapat kong gawin ito. Walang ganon, kinakailangan. Lalong naging walang kapangyarihan si Wald. Naniniwala ako ng higit at higit sa sanhi at epekto, ang lahat ng ito ay dapat nakabayaran, kung... Nang marinig ang paghinto ni Walder, bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Glenza. Kung hihilingin ko sa iyo na tulungan mo ako, tiyak na hindi ito pakikitungo sa templo ng araw. Sinabi ni Walder, ngunit upang harapin si Rabasen. Tila si Walder, ang lolo, ay may puso rin kay Rabson. Wala na masyadong oras. Tumingin si Glenza sa kanyang relo, sa kalahating oras, ganap na lulubog ang araw, at sa oras na iyon, ang pag-atake sa templo ng araw ay ganap na ilulunsad. Kabanata 2404. Nakakamiss. Sa loob ng kalahating oras, ang templo ng araw ay maglulunsad ng isang malawakang pag-atake. Hindi makapaniwala si Wald, sigurado ka ba? Pagamat inakala niyang ang pamilya Malmo ay oras na para hindi masira o tumayo. Ngunit sa sandaling ito ay talagang dumating sa pag-atake na sandali ng templo ng araw, agad siyang nakaramdam ng sobrang komplikado. Ito ay karaniwang nakumpirma, napabuntong hininga na sabi ni Glenza. Sa totoo lang, kilalang kilala niya si Surui. Masyado nang lumayo si Rabasen sa pagkakataong ito, at pumatay pa ng ilang tao doon. Imposibleng sumuko ang sinuman, lalo pa ang maikling Apollo. Sa makatuwid, alam din ni Glenza na kahit na siya ay lumapit, mahirap kumbansihin ang templo ng araw. At saka, hindi niya gustong gawin ito, dahil ngayon lang niya nakita ang lahat ng pangit na mukha ni Rabson. Pihira talaga ang mga ganyang hamak. Pakiramdam ni Glenza ay talagang nakakahiya na gamitin ang kanyang lumang mukha upang panasan ang kanyang puweten para sa isang bastardo. Hindi ko inaasahan na ganoon kabila sila. Tumingin si Wald sa di kalayuan, papalubog na ang araw, at pati ang pulang liwanag sa langit ay unti-unting humupa. Mabilis na bilis, napailing si Glenza nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi siya nagsalita. Ayon sa karaniwang bilis ng pagkilos ni Apollo. Tumagal ng ilang araw upang magsimula. Ang bilis na ito ay talagang hindi kanais-nais. Makatitiyak si Glenza na ito ay dahil sa puwersahang ibinaba ng strategist ang bilis ng Temple of the Sun, pababa. Labanan lang. Napabuntong hininga si Walder. Nang makita ito, hindi napigilan ni Glenza na maging emosyonal. Habang tumatanda ako, hindi na ako nag-aalala tungkol sa merienda. Mahirap para kay Walder na kontrolin ang kinabukasan ng pamilyang ito. Nakaupo si Jack sa entrance ng manor. Pumikit siya at tiningnan ang huling bakas ng pulang kinang sa langit na malapit nang mawala, na may mapanganib na tingin sa kanyang mga mata. Wala bang anumang pagbabalik para sa whistle na ipinadala namin? Tanong niya. Oo, nagpadala kami ng 100 tao, ngunit wala pa ring tugon. Sinabi ng isang kinatawan. Wala pang paggalaw sa templo ng araw. Mabangis na dumuwa si Jack ng laway. I really hate fighting this damn pure defensive battle. Ang galing niya talaga ay umatake. At isa siyang umaataking baliw, pero ngayon ay hindi pa niya nakikita ang anino ng templo ng araw, kaya paano sila aatake? Hindi man lang mahanap ang pinaka-espesipikong direksyon. Ang templo ng araw ay nagbago sa isang itim na damit. Nakakasilaw ang kanilang mga uniforming pulang-pula, ngunit hindi ito angkop para sa ganitong uri ng labanan sa gabi. Ang kanilang mga sasakyan ay huminto sa malayo, at pagkatapos na makapasok sa mga suburb, mabilis itong naputol, at mabilis na lumapit sa lokasyon ng lumang manor ng pamilyang Malmo. Ito ay hindi isang malakihang lokal na digmaan, kaya't manatiling flexible ang sex at mobility ay napakahalaga pa rin. Sa oras na ito, isang motorsiklo ang nagmamaneho sa kalsada sa bundok. At ang bilis ay hindi masyadong mabilis. Kung pagmamasdan mong mabuti, siguradong makikita mo ang motorsiklong ito ang dalawang sakay ay matamang nagmamasid sa paligid. Gayunpaman, dahil sa shielding ng mga helmet, kahit na may dumaan sa kanila, hindi nila malinaw na makita ang kanilang mga mata. Kumalat sa malayo ang dagandong ng makina ng motorsiklo. Gayunpaman,
Sa sandaling ito, isang malakas na mataas na sinag ang biglang lumiwanag ng isang dosenang metro sa unahan, napakasilaw na imposibleng tumingin ng diretso. Sa kasong ito, dahan-daang huminto ang motorsiklo, at ang dalawang tao sa itaas ay tila naliligaw. Tumigil ka, magpasuri ka. Dalawang mersenaryo na armado ng mga assault rifles at nakasuot ng camouflage uniforme ang tumalon palabas ng sasakyan. Matagal na silang naghihintay dito, at lahat ng mga kalsadang makakalapit sa pamilya ng Malmo ay inihanda na ni Jack ng maaga. Maghintay hanggang sa ang dalawang mersenaryo ay lumakad sa gilid ng motorsiklo, at ang dalawa ay nakaupo pa rin sa motorsiklo. Tanggalin mo nga yung helmet mo. Tingnan ko kung ano ang hitsura nyo, sabi ng mersenaryo. Pumaba ang dalawa sa sasakyan, handang tanggalin ang kanilang helmet. Ngunit, sa sandaling ito, ang kanang kamay nilang nakahawak sa helmet ay humahampas pasulong. Ang aksyon na ito ay biglaan. Bagamat ang dalawang mersenaryo ay likas na tumalikod, hindi pa rin nila naiwasan ang pagkilos. Naramdaman nila ang paghiwa ng balat sa pagitan ng kanilang leeg. Isang uri ng kawalan ng kakayahan na gawin ito. Ang inilarawang sakit ay agad na bumalot sa kanilang mga katawan. Walang tigil na tumalsik ang dugo mula sa sugat sa leeg. Hindi siya umimik, nagpunas lang ng leeg, walang awa talaga ang aksyon na ito. Sa wakas ay nalaman na ng dalawang mersenaryo sa sandaling ito na ang dalawang sakay ng motorsiklo ay mula sa templo ng araw. Habang ang kanilang mga katawan ay bumagsak ng husto sa lupa, nagsimula na ang labanan. Nagkatinginan ang dalawang sakay ng motorsiklo, pagkatapos ay tumango, itinapon ang kanilang mga helmet, at sumakay sa off-road vehicle na pagmamayari ng Black Hawk Company. Ang dalawang taong napatay ay tila mga especially iyan na ipinadala ni Jack. Ang sitwasyong katulad ngayon ay ginagawa pa rin sa bawat lugar sa radius na ito na 10 kilometro. Si Surui ay nagbigay na ng death order sa kanyang mga nasasakupan. Hanggat nakatagpo siya ng isang tao mula sa Black Hawk Company, hindi niya ito dapat pabayaan. Wala ni isang isda ang nakakalusot sa lambat. Dahil desperadong lumahok ang Black Hawk Company, ipapaalam sa kanila ni Surui ang presyo. Sa paglipas ng panahon, wala ni isa man sa mga lalaking pinadala ni Jack ang bumalik kaya lalo siyang nabalisa. Boss, lahat ng mga tao natin ay hindi makontak. Isang subordinate ang nagulat pabalik. Hindi mo ba makontak silang lahat? Galit na sambat ni Jack. Damn bastards, ano bang pinagtatawanan mo? Sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang anino ng templo ng araw. Sa oras na ito, isang putok ng baril ang biglang tumunog sa kalangitan ng gabi. Isang pakiramdam ng matinding panganib ang bumangon mula sa puso ni Jack, at siya ay bumagsak sa lupa ng walang sabi-sabi. At diretsyong sinuntok sa dibdib ang nasa tabi niya. Nabuhusan pa ng dugo si Jack. Damn it, isa itong sniper rifle. Sa loob ng ilang kilometro sa paligid. Ipinadala na ni Jack ang kanyang mga nasasakupan upang mag-inspection tulad ng pag-aararo sa mga bukid, at ang bawat taas ng pinuno ay ipinagtanggol, ngunit paano nakalusot ang mga sniper ng kaaway. Bukod dito, ang bakas ng templo ng araw ay hindi pa nahahanap. Tumama ang bala ng kabilang partido sa pintuan ng manor, at muntik pa siyang mapatay bilang commander. Galit na galit si Jack. Ngunit hindi ngayon ang oras para magalit, gumapang siya sa isang tabi at sinabing, lahat ng firepower, bigyan mo ako ng pansamantalang counterattack. Balik atake. Saan lalaban? Ang utos na ito ay inilatag, ngunit nag-iwan ito ng ilang mga tao na ganap na nalilito. Dahil, ang templo ng araw ay hindi man lang nagpapakita ng ulo ngayon. Hindi ko alam kung nasaan ang mga tao, paano ko lalabanan ang espesyal na ito. Kamulong si Jack sa likod ng isang karwahe. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang mainit na dugong tumutulo mula sa kanyang katawan. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang marangal. Malinaw, ang mga bagay ay hindi ang inaasahan niya. Sa opinyon ni Jack, kung ang Sun Temple ay dumating upang guluhin ang pamilya Malmo, ito ay dapat na isang high-profile na hukbo. Paano ipakita ang lakas nito? Kung ito ang kaso, sa oras na iyon, bigyan sila ng firepower coverage, pagkatapos ang resulta ay hindi kapanipaniwala. Kaya, kinailan ni Jack ang ilang truck ng mabibigat na armas. Ang layunin ay upang bigyan ang templo ng araw ng isang sorpresa. Sasampalin niya si Apollo. Diyos ka man o hindi, under the coverage of this intensive firepower, siguradong mabubugbog ka sa kaldero ng lugaw. Kapag ang pagbuo ng Sun Temple ay nagambala.
Ang mga bagay ay nagiging napakasimple. Sa oras na iyon, maaabutan ni Jack at ng iba pa ang kanilang mga infantry chariots, at gumamit ng mga machine gun para magpaputok ng walang prinsipyo. Sa oras na iyon, gaano man kalakas ang Temple of the Sun, dudurugin siya ng sarili niyang alon na ito. Anong uri ng kapangyarihan sa antas ng Diyos, hindi ka dapat magdusa ng malaking pagkawala sa iyong sariling mga kamay. Pinuo ni Jack ang taktika na ito dahil sa kanyang sariling mga pagsasaalang-alang. Batay sa impormasyong nasa kanyang kamay. Tinuri niya ang sitwasyon ng pagkalipol ng Sun Temple kay Maines, at pinaliit ito sa 8 salita high-profile na hitsura, mabilis na nadorog. Napakababa ng tingin ni Jack sa mga taong tulad ni Maines, at inilagay pa ang kanyang pagbabantay sa mababang antas, na nagbigay sa Temple of the Sun ng isang mataas na profile na hitsura. At hinding-hindi niya hahayaang lumitaw sa harapan niya ang templo ng araw na may ganoong kataasan. Gayunpaman, mukhang mali talaga ang plano ni Jack. Hindi lamang ang Sun Temple ay hindi gumawa ng mataas na profile na hitsura, hindi rin ito nagpakita ng mukha nito. Nagpanik sila nito. Ang mga naunang plano ni Jack ay ganap na nagambala. Ang hirap humanap ng paraan para makabawi. Pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, idinagdag niya. Ang bilang ng mga kaaway ay hindi dapat masyadong marami. At malamang na ang isang maliit na grupo ng mga taga-manman ay papasok. Kaya't pinapataas mo na ngayon ang iyong mga pagsisikap sa paghahanap at mahigpit na sinusubaybayan ng network ng depensa. Gayun din. Ang posisyon ng sniper ngayon, magpadala ng mga tao upang palibutan ito. Patayin sila. Dahil ang apoy ay isang flash lamang ng apoy, si Jack at ang kanyang mga tauhan ay hindi nahanap ang tiyak na lokasyon ng posisyon ng sniper. Isang malabo na paghuhusga ng isang direksyon. Sa totoo lang, sila mismo ang nakakaalam na pagkatapos mahanap ang lugar, maaaring matagal nang umalis ang kalaban. Gayunpaman, sa isang lugar kung saan hindi nakikita ni Jack, isang figure ang may hawak na sniper rifle, tahimik na nakatingin sa manor sa ibaba ng bundok. Ito ay si Surui. Kanina lang pala ang putok niya. Kaya lang, iba sa mga ordinaryong sniper rifles, ang katawan ng baril ni Surui ay mukhang mas mahaba. Mukhang bumagsak ng kaunti ang iyong pagiging mamarkahan, sabi ng sarhento. Nahulog ito. Tumango si Surui at nagsabi, ang layo ng 2 kilometro, gamit ang binagong mga baril at binagong mga bala, at pagkatapos ay tamaan ang maling tao, kahihiyan. Ang putok pala ni Surui ay 2 kilometro ang layo. Kahit na ang sniper rifle at ang sniper bullet ay nabago. Maaari pa rin nilang mapanatili ang sapat na lakas pagkatapos ng mahabang distansya na paglipad, ngunit ang pagbaril ng ganoong putok sa layong 2 kilometro ay sapat na upang masiyahan. Gayunpaman, parehong ang military advisor at si Surui mismo ay umiling dito. Sa mga mata ni Surui, mayroon lamang pagkakaiba sa pagitan ng pagtama sa target at hindi pagtama sa target. Gaano man kalapit ang huling hit point sa target, nangangahulugan ito na hindi natama ng target. Sayang, muntik ko nang mabaril si Jack. Sabi ni Surui na may singkit na mga mata. Susunod, kung gusto mong mahanap muli ang bakas ni Jack, at pagkatapos ay patayin siya sa isang shot, maaaring mas mahirap ito. Kabanata 2405. Ang Diyos ng Langit ay naglaro ng palihim na pag-atake. Hindi akalain ni Jack at ng kanyang mga tauhan na ang biglaang pagbaril kanina ay binaril mula sa layong 2 kilometro. Maging ang gatilyo na hinayla mismo ng Diyos ng araw na si Apollo. Sa kabila ng lahat ng kanilang imahinasyon, sa tingin ko ay walang makakatama sa target sa ganitong distansya. Sa makatuwid, hindi mahanap ni Jack at ng kanyang mga tauhan si Surui. Dati, sa mga huling sinag ng liwanag bago lumubog ang araw, nalock ni Surui ang figure ni Jack, ngunit pagkatapos na magpaputok ng putok na iyon, ngayon ay lubusang lumubog na ang araw, walang alinlangan na mahirap magsagawa ng malayuang pag-sniping. Walang masyadong tao sa kabila. Kinusot-kusot ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, ngunit may ilang mabibigat na armas. Ilang karwahe ang nakahanay at inilagay sa tarangkahan ng asyenda, mukhang napakalakas. Gayunpaman, sa loob ng asyenda, mayroon ding mga nakatagong kalisya. Sa ilalim ng basbas ng mga halimaw na ito, ang index ng depensa at pagiging epektibo ng labanan ng Black Hawk ay tataas ng husto. Ang layunin ni Surui ay masira ang depensa ng Black Hawk Company, pumasok sa manor ng pamilya Malmo, at hanapin si Rabasen.
Dati, ayon sa impormasyon ni Bierhoff, nasa asyenda pa si Lab Essen, ngunit ngayon ay tila hindi na gaanong mahalaga kung nasa loob ng asyenda si Lab Essen o wala. Sa oras na ito, ang buong madilim na mundo ng kanluran ay hindi alam kung gaano karaming mga pares ng mga mata ang nagsimulang ibaling ang kanilang pansin sa lugar na ito. Gusto nilang lahat na tingnang mabuti kung nung uri ng chain reaction ang ay dudulot ng high-profile shot ng Sun Temple sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi pinili ni Tsurugi na maging high-profile, nagpapanatili pa rin siya ng mababang profile upang gawing mapangahas ang mga tao. Ang templo ng araw ay nasira at nagsimulang sumulong sa isang napaka-hierarchical na paraan. Kahit na inilatag na ni Jack ang mga layer ng depensa. Ang kanyang bilang ay hindi masyadong malaki, 100 tao lamang, imposibleng ipagtanggol ang lahat ng lupain sa loob ng radius na ilang kilometro. Kaya naman, ilang oras na lang bago masira ang antas ng depensang ito. Nakilahok din si Victoria sa labanang ito. Dahil sa pagkakataong ito ay para maghayganti para sa babae ni Tsurugi. Kaya nakaramdam ng kaunting kakaiba si Victoria sa kanyang puso. Ngunit wala siyang anumang tamad. Nang makita ang galit ni Tsurugi. Halatang hindi maganda ang mood ni Victoria, kaya marami siyang opinyon tungkol sa Black Hawk Company at sa pamilya Malmo sa kanyang puso. Bago pumunta rito, nagbigay din ng espesyal na utos si Victoria mula ngayon, pagbabawalan na ang staff ng Royal Military Industry Group na manatili sa mga hotel na pagmamayari ng pamilya Malmo sa mga business trip. Bagaman hindi ito maaaring magdulot ng malaking pinsala sa Malmo Consortium, hindi bababa sa ginamit ni Victoria ang kanyang mga aksyon upang ipakita ang kanyang posisyon. Maingat na sumulong si Victoria kasama ang 2 sundalo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. At ang bala ay halos tumama sa braso ng isang sundalo. Pati ang damit niya ay ginupit. Kitang-kita ng sundalo ang nasusunog na sensasyon ng mga bala na lumilipad sa kanyang balat. Humiga. Sigaw ni Victoria, at siya ang unang humiga sa damuhan, at pagkatapos ay isang malakas na putok ng baril sa kanyang harapan. Ito ay matapos magpaputok si Tsurugi ng chapter, at pagkaraan ng ilang minuto, nagpaputok ng pangalawang putok si chapter. Walang duda na si Victoria at ang kanilang kinaroroonan ay natuklasan ng mga nasa ambush. Hindi rin magaling ang mga mersenaryo ng Black Hawk Company. Nang matagpuan nila ang mga bakas ng mga Victoria, marahas nilang binati ang mga ito. Ilang sandali, lumipad ng paalang ang mga bala, at hindi maiangat ni Victoria at ng iba pa ang kanilang mga ulo. Halika. Taishan, pumunta ka at sumuporta. Nakita ni Tsurugi ang eksenang ito mula sa malayo at inayos niya ang walkie-talkie. Okay, patay na sila. Ang orangutan na si Tarzan ay may dalang isang kanya na nag-iisang sundalo na Vulcan at isang mabigat na kahon ng bala. Ngunit nagawa pa rin niyang tumawid ng mabilis sa damuhan, kahit na narito ang tunay na unggoy, at marahil ay hindi nito kayang pantayan siya sa kagalingan ng kamay. Sa gilid mula sa gilid, nakita ni Tarzan ang unggoy ang 2 firepower point na kumukubkob kay Victoria. May mga 5 o 6 na tao sa magkabilang panig, at lumaban sila ng husto na hindi nila napansin na ang Mount Tai ay lumitaw sa loob ng saklaw. Narinig din ni Jack ang mabangis na putok ng baril dito, at agad na natigil ang kanyang ekspresyon. Kabanata 2 at Kabanata 3, mabilis na suportahan ang Kabanata 1. Sa wakas nakuha ang mga bakas ng Sun Temple. Nagsimulang bumagsak ang isang malaking bato sa puso ni Jack. Hindi ako natatakot na hindi kita matalo, ngunit natatakot ako na hindi ka magpapakita. Sa pagkakataong ito sa wakas ay nagpakita na ako, tingnan natin kung ano ang ginagawa ninyo. Bukod dito, ayon sa paghatol ni Jack, ang mga miyembro ng Sun Temple na natuklasan sa pagkakataong ito ay malamang na ang kanilang pangunahing puwersa. Pagbabayaran mo ang iyong kayabangan. Sabi ni Jack, tumalon sa isang kalisya. Doon. Pinipigilan pa rin si Victoria at hindi maiangat ang kanyang ulo. Ngunit si Tarzan na unggoy ay hindi nagmamadali ng 2 granada, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang lakas at inihagis ito bigla. Dahil dito, lumipad ang granada ng daan-daang metro ang layo at dumapo sa 2 ambush point. Ang mga tao ng Black Hawk Company ay masayang naglalaro. Hindi nila inaasahan na may bumagsak na granada mula sa langit na ikinasugat ng ilang tao ng sabay-sabay.
Sa sandaling tumalon sila, ang individual na Vulcan cannon na nasa kamay ni Tarzan ay nagsimulang maglabas ng nakamamatay na apoy. Ang 6 na bar owls ay marahas na kumakain ng mga bala, at mabilis na umaani ng buhay ng tao. Tila na tumagal lamang ng 2 o 3 segundo, at ang mga mersenaryo sa dalawang ambush point ay nalinas na. Sa wakas ay nakatingala na si Victoria, binigyan si Tarzan ng isang malayong thumbs up. Chapter Team, anong nangyayari? Tanong ni Jack Cobra. Gayunpaman, tahimik ang channel ng komunikasyon at walang sumasagot. Damn it, galit na saway ni Jack. Malapit na tayo sa grupo ng kabanata, sagot ng mga pinuno ng 2 pang grupo. Huwag masyadong lumapit, ipagtanggol kung nasaan ka. Sabi ni Jack. Gayunpaman, bago pa may hatid ang kanyang utos, umalangaw-ngaw muli ang putok ng baril. Bang bang bang. Ito ang Victoria shooting. 3 magkasunod na putok ang nagpaputok, na nagpatamba sa 2 tao. At tuloy-tuloy din ang pagpapaputok ng 2 mandirigma na sumusunod sa kanya. Direktang namatay ang 6 na miyembro ng Kabanata 2. May isang putok na natitira sa braso, at hindi ko may galaw ang baril. Napakabagsik din ang kaway ni Victoria. Tungkol naman sa Kabanata 3 na dumating upang sumuporta, nang makita ang sitwasyon, handa silang umalis kaagad sa lugar. Gayunpaman, bago pa man sila makatalikod, isa na namang putok ang nagpaputok. Sa pagkakataong ito, ang tunog ng putok ng baril ay mas malakas kaysa sa isang assault rifle. Ito ay isang sniper rifle. Ang kapitan ng Kabanata 3 ay direktang pumutok sa ulo. Ito ay Holman. 100 metro ang layo niya. Ang distansyang ito, para kay Holman, na gumagamit ng sniper rifle, ay perpektong tugma. Matapos magpaputok ng baril ni Chapter, hindi huminto si Holman, at hinaila ang gatilyo sa pinakamabilis na bilis. Muling sinabog ang dibdib ng 3 tao. Bago sila mamatay, bagamat nakita nila ang apoy mula sa nguso ng sniper at alam kung saan nagtatago ang kalaban, huli na para makatakas. Ang tunog ng putok ng baril ay patuloy na umaani ng mga buhay, at mabilis din itong nabawasan ang mga tauhan ni Jack. Ang natitirang bahagi ng pangkat ng Kabanata 3 ay handa ng sumuko sa labanan at tumakas. Ngunit sa oras na ito, ang unggoy na si Tarzan, na lumihis ng daan-daang metro, ay muling isinakripisyo ang kanyang individual na Vulcan cannon. Sa 1 segundo lang, tinangay silang lahat ng Vulcan cannon. Ngayon, si Tarzan ng unggoy ay sa wakas ay hindi ang uri ng tao na gustong lumigaya at patuloy na nagsasayang ng mga bala. Alam din niyang matipid. Chapter 3, nasaan ang mga tao? Pilasan mo at iulat ang sitwasyon. Sigaw ni Jack sa communicator. Gayunpaman, walang sumagot sa kanya, at tahimik pa rin ang tagapagbalita. Sa kasong ito, sa wakas ay nagalit si Jack. Tahimik na pinatay ng Goddam Temple of the Sun ang napakarami sa kanyang mga tao, na binawasan ang mga tauhan nito ng 1/5 sa loob lamang ng ilang minuto. Kung magpapatuloy ito, paano lalabanan ang laban na ito? Hindi naisip ni Jack na ang Temple of the Sun ay ilalagay ang lahat ng mga stand at maglalaro ng sneak attacks at stealth attacks. Paano magagawa ng isang Diyos ang ganoong bagay? Lahat ng rocket launcher, tipunin silang lahat. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata. Ayon sa naunang grupo, basta may putok ng baril sa Temple of the Sun, sisubog mo ako ng mga rocket launcher. Dala-dalawa, maghanda ka na. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng maraming mabigat na firepower na ito, kahit ilang mortar. Gayunpaman, ang nagparamdam kay Jack ay ang templo ng araw ay hindi na magpapaputok pa. Sa loob ng 10 minuto, ang buong gabi ay nasa sobrang tahimik na estado, ang katahimikan ay medyo kakaiba, at tanging ang kaluskos ng hangin ang maririnig. Ang mga mersenaryong iyon na may dalang mga individual na rocket launcher ay maingat na tumitingin sa paligid. Pinapanatili ang kanilang poster sa pagpapaputok, ngunit ang kanilang mga braso ay halos matigas, ngunit ang templo ng araw ay wala kahit saan. Pakiramdam ni Jack ay napakalaki ng kanyang ulo. Alam niyang kaharap niya ang isang military advisor sa pagkakataong ito, at malamang na inaasahan ng huli ang kanyang pag-iral. Tulad ng sinabi ko, ayoko ng mga defensive battle. Malapit nang sumabog si Jack. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang apoy ang kumikislap at nawala sa isang tiyak na posisyon sa malayo. Kaagad pagkatapos, ang kanilang mga individual na posisyon ng bazooka ay nawasak. Boom!
Ang marahas na pagsabog ay nagbunga ng isang malakas na shockwave na nagpatalikod sa mga binomba ng mga gunner. Ang mga fragment ng shell ay tumama sa ammo box na naglalaman ng mga rockets na nagdulot ng chain explosion. Kawawa naman ang mga gunner, sa sunod-sunod na pagsabog, hindi na nila maiisip na mabuhay pa. Nanlamig ang puso ni Jack. Ito ay walang alinlangan na isang mortar attack. Gayunpaman, sa pagtingin sa lokasyon, ito ay malinaw na ang kanilang sariling posisyon ng mortar. Hindi ko alam kung kailan, nakuha na ng Temple of the Sun ang posisyong ito. Asshole, bastard. Sumigaw si Jack, bilasan mo at sirain mo ang mortar na iyon para sa akin. Bago ito, nagayos si Jack ng maraming ambush point ng maaga. At nagayos din ng ilang mortar ng palihim, para matakpan ng firepower ang Sun Temple, ngunit hindi ko inaasahan na tatahimik ang Sun Temple. Kunin ang mga mortar para sa iyong sarili. Gayunpaman, bago bumagsak ang boses ni Jack, nagkaroon ng flash ng apoy sa larangan ng digmaan at isa pang boom. Isang mortar shell ang bumaril sa langit, gumuhit ng perpektong parabola, at dumaong sa ibabaw ng isang karwahe. Natangay ang mabigat na machine gun sa kalisya, at natangay din ng ilang metro ang mersenaryong nakaalerto sa tabi ng machine gun. Naahit ang kalahati ng ulo niya, halatang hindi siya makakaligtas. Gusta, Marika.